Ang dekalogo ni Andres Bonifacio ay sagisag ng mga prinsipyo moral at kilos-loob na naging pundasyon ng kilosang katipunan. Ang pagkapahalaga sa prinsipyong ito ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan, katarungan at dignidad ng bansa. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at determinasyon ng tagumpay ang revolusyonaryong kilusan sa pagtamo ng kasarilinan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno. Ang kanilang mga pagsisikap at sakripisyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino sa kasalukuyan upang ipagpatuloy ang laban para sa katarungan, kalayaan at kaunlaran ng bayan. Maaaring sabihin na ang mga buhay at kamatayan ng Gomburza at Rizal ay nagbigay inspirasyon sa katipunan at nagbigay hudyat para sa pagbuo ng dekalogo, na naglalaman ng mga prinsipyong moral at pananampalataya na naging gabay sa kanilang laban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanyol. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Ang ibig sabihin ng unang dekalogo ay ang unahin at mahalin natin ang ating Diyos. Pumapatungkol ito sa ating pananampalataya at nagkapakita ito ng kahalagahan ng pagtuon natin at pagsusumikap na magkaroon tayo ng mataimtim at malalim na koneksyon sa ating Diyos. Pakakatandaan lagi na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay siya rin pag-ibig sa tinubuan. At iyan din ang pag-ibig sa kapwa. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay kasing katumbas ng pag-ibig natin sa lahat ng bagay. Kung hindi mo mahal ang ating Diyos, para mo din sinabi na wala kang pagmamahal sana sa iyong paligid, katulad na lamang ng kapaligiran at ng mga taong iyong nasa paligid. Itanim sa iyong puso na ang tunay na kahalagahan ng purit kaginhawaan ay ang ikaw ay mamatay dahil sa kaliligtas ng inang bayan. Makakamit mo lang ang kapurihan at kaginhawaan kung ikaw ay mamamatay dahil sa iyong bansang sinilangan. Lahat ng iyong mabuting hangad ay magwawagi kapag ikaw ay may hinahon, tiyaga, katwiran at pag-asa sa iyong inaasal at ginagawa. Ang nais ipahiwatig ng salitang ito ay gumawa ng mabuti para makamit mo ang mga hinahangad na kabutihan. Makakamit mo ang lahat ng iyong inaasam kung ikaw ay may tiyaga at mabuting asal. Decalogo 5. Pag-ingatan mo kapara ng pag-iingat ng sariling puri ang mga pasya at adikahin ng KKK. Ito ay nagmumungkahi na ang mga kasapi ng katipunan ay dapat maging matapat sa kanilang mga prinsipyo at layunin, nakapantay ng kanilang pag-aalaga sa kanilang sariling dignidad. Ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng moral na paninindigan sa pagsusulong ng revolusyonaryong kilusan para sa kalayaan ng Pilipinas. Kung gaano mo kamahal at inaalagaan ang iyong puri, ay dapat mo ding gawin ito sa KKK o sa kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan na siyang itinatatag ni Andres Bonifacio. Katungkulan ng lahat na ang nabibingit sa malaking kapamahamakan sa pagtupad ng kanyang tungkulin ay ililigtas sukdang ikapariwara ng sariling buhay at kayamanan. Lahat ng tao na sa matinding pagsubok ay dapat iligtas ang buhay at ang kayamanan. Pamamagitan ng tamang asal sa pagiging responsable sa ating gawain, nakakatulong tayo sa pagpapalakas sa moralidad at integridad sa ating lipunan. Kapag tayo ay nagiging mabuting halimbawa, nagbibigay tayo ng inspirasyon ng iba at sundan ng ating yapak at maging mabuti. Mahalaga ang pagiging huluran ang ating komunidad upang makamit sa positibong pagbabago ng unlad para sa lahat. Bahaginan mo ng iyong maakaya ang sinumang maghirap at kapuspalad. Huwag kang maging madamot pagkus. Mawagbigay ka. Tayo ay dapat magbahagi sa ating mga kapwa at huwag maging maasarili. Dapat tayong magtulungan sa mga
taong mga nangangailangan upang sila ay makabangon at magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Maaari nating ibahagi ang ating kaalaman at magbigay ng mga oportunidad na makakatulong sa kanila. Marami tayong magagawa upang makatuwan sa pag-angat ng kanilang buhay. Ang sipag sa paggawa ng inyong ikabubuhay ay siyang tunay ng sanhi ng pag-ibig, pagmamahal sa sarili, sa inyong asawa at mga anak, sa iyong kapatid, at mga kababayan. Ang Decalogue Siyam. Sinasaad dito ang pag-ibig mo sa iyong asawa, anak, kapatid, at kababayan ay nasusukat kung gaano ka kasipag sa buhay. Dahil pinapakita mo na kaya mo magtiis at maghirap upang may maibigay ka sa kanila. Sa madaling salita, ang pag-ibig sa pamilya at sa kapwa ay nagdadala ng malalim ng kahulugan sa buhay. Ito ay nagpapakita ng kakayanan ng magtanggol, mag-alaga at maglaan ng panahon at pagsusumikap upang mapanatili ang kaligayahan at kaginhawaan ng mga taong mahalaga sa atin. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang mabuting kasapi ng pamilya at komunidad. Parusahan ang sinumang masamang tao, taksil at purihin ang mabubuting gawa. Dapat mong paniwalaan na ang tinutungo ng KKK ay mga biyaya ng Diyos, na ninasa ng inang bayan ay mga naisin din ng Diyos. Ibigay sa mga tao ang kapalit ng kanilang mga ginagawa. Kung gumagawa ito ng masama, parusahan ito. Kung gumagawa naman ng maganda, biyayain ito. Dapat nating isipin ang KKK ay galing sa biyaya ng Diyos. Para sa akin, ang nagpapakita ng layunin ng katipunan ang Decalogue Siyam. Dahil binibigay diin ang kahalagaan ng sipag at paggawa upang mapanatili ang ikinabubuhay ng mga kasapi ng katipunan, pati na rin ang pagmamahal sa kanilang pamilya at kapwa-kababayan. Ang mga ideya ng sipag, paggawa at pagmamahal sa pamilya at kapwa-kababayan ay mahalagang bahagi ng pag-usbong at pagtutulungan ng mga kasapi ng katipunan para sa kalayaan ng Pilipinas. Ipinakita nito na ang mga miyembro ng katipunan ay hindi lamang naglalayong makamtan ang kalayaan mula sa inang Espanya, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng maayos na buhay para sa kanilang mga pamilya at kapwa Pilipino. Ito ay nagpapakita ng isang integral na bahagi ng kanilang pambansang adhikain na kalayaan mula sa dayuhang pamahalaan. Sa anong paraan nga ba pinoprotektahan ng Dekalogo ang lihim ng katipunan? Sa pamamagitan ng Dekalogo, pinoprotektahan ng katipunan ang lihim nito sa mga sumusubaybay sa kanilang mga gawain at naglalayong panatilihing malinis ang buhay at pamumuhay ng bawat kasapi nito. Dito din, isinasaad ng Dekalogo ang mga alituntunin na dapat sundin ng lahat ng mga miyembro sa lahat ng oras. At ito'y isinipon ni Bonifacio at Jacinto upang magabayan ang mga kasapi sa kanilang mga gawain. Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga ito, nakakasiguro ang katipunan na mananatili ang kanilang mga lihim na operasyon at layunin mula sa mga di kanais-nais na elemento. Mula sa mga utos na nakalagay sa Decalogo ni Bonifacio, ang aming pipiliin ay ikalawang Decalogo sapagkat ito ay tungkol sa pagmamahal natin sa Diyos sa dapat siya ring nating gawin sa ating kapwa. Ito ay isang maikling eksplanasyon na dapat nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pagtrato natin at pagmamahal natin sa ating Diyos. Ang bawat tao dapat maging masipag at makipatrabaho ng marangal. Ang tao hindi dapat maging tamad sa pag-aaral. Ang bawat tao hindi dapat magmahal. Hindi dapat magtanim ng galit at hinahakit ng kapwa. Ang ideya na to, ang
Ang mga ideya na katulad ng pagmamahal ng bayan at karungunan, kalayaan, at pagkakapantay-pantay ay mahalagang ipatuloy na pinapahalagan at pinaglalaban ng maraming tao ng organisasyon sa buong mundo.